Noong 1997, yumanig sa buong Japan ang isang karumal-dumal na krimen na ginawa ng isang 14 anyos na batang lalaki. Walang awa niyang pinatay ang isang kapwa estudyante at pinagpira-piraso ang katawan nito, hindi dahil sa galit, kundi dahil nais lamang niyang maranasan ang pumatay. Ang insidente ay hindi lamang isang trahedya, kundi naging meet siya ng isang matinding tanong. Sapat ba ang kanilang mga batas? Ano ang kulang sa kanilang sistemang pang-edukasyon? At higit sa lahat, dapat bang protektahan ang isang minor de edad na gumawa ng mabigat na krimen? Ito ang kaso ni Boy A, na kilala rin sa alias na Sakakibara Saito. Ngunit sa mata ng publiko, mas nakilala ito bilang Kobe Child Murders. Noong umaga ng May 27, laking gulat ng mga estudyante ng Tomogaoka Junior High nang matagpuan nila ang isang nakakagimbal na eksena. Sa harap mismo ng gate ng paaralan, nakapatong ang pugot na ulo ng edad 11 taon na si Jun Hase na estudyante mula sa karatig na elementarya. Isiniksik sa bibig ng bata ang isang sulat gamit ang pulang tinta. Nakasulat ito sa kanilang lengguwahe na may English translation na, "This marks the start of the game. Try to stop me if you can, you foolish police. I have an intense desire to see people die. It excites me. Murder is the only way I can prove I exist. A bloody judgment was necessary to pay for my 10 years of deep bitterness." May lagda ang sulat ng pangalang Sakakibara. Napansin din ng mga pulis ang ilang maling baybay sa Ingles, gaya ng shul killer na dapat ay school killer, pati na rin ang teatrikal at mapanukso nitong tono. Ang istilong ito ay kahalintulad ng mga liham ng Zodiac Killer sa Amerika na isang kilalang serial killer na kilala rin sa kanyang mga mapaghamong sulat sa mga otoridad. Noong June 6 ng kaparehong taon, isang walang return address na brown envelope ang ipinadala sa Kobe Shimbun newspaper. Sa loob nito ay isang liham na may mahigit 1,000 salita na nakasulat sa pulang tinta. Nakasulat din ang 6 na kanji na bumubuo sa pangalang Sakakibara. Sa liham, inamin ni Sakakibara na ang pagpatay ang tanging nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng kalayaan at pansamantalang kaligayahan. Binatikos rin niya ang education system ng Japan na tinawag niyang isang compulsory machine na lumilikha ng mga katulad niya. Nagkamali naman ang media sa pagbigkas ng kanyang alias at tinawag itong Unibara o Demon Rose, isang pagkakamaling labis na ikinagalit ni Sakakibara. Muli siyang nagpadala ng isa pang liham sa mga otoridad na may kasamang pananakot. Aniya, kung may muling magkamali sa pagbigkas ng kanyang pangalan o sirain ang kanyang mood, papatayin niya ang 3 gulay kada linggo. Ang ginamit niyang salita ay yasay, na literal na nangangahulugang gulay, ngunit malinaw na tao ang kanyang tinutukoy. Kalaunan, napag-alaman ng mga investigador na ang salitang iyon ay may pinagmulan. Dati raw siyang pinayuhan ng kanyang mga magulang na isipin na parang gulay ang mga tao upang mapakalma ang kanyang sarili. Isang inosenteng mungkahi na sa kalaunan ay naging baluktot. Sinuyod ng mga pulis ang bawat detalye, ang sulat kamay, ang rutang dinaanan ng mga liham, pati na ang mga lingguistikong palatandaan, hanggang sa tuluyan nilang matukoy ang pinanggalingan ng mga liham. At ang katotohanang kanilang natuklasan ay yumanig sa buong bansa. Hindi ito isang palaboy, hindi rin ito isang matandang kriminal. Ang may kagagawan, isang 14 anyos na estudyante sa junior high school. Dahil sa juvenile law na nagpoprotekta sa mga kabataan, tinukoy lamang siya ng media bilang Boy A. Ngunit kalaunan, lumabas rin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang tunay na pangalan ay Shinichiro Azuma. At napag-alamang hindi lamang si Jun Hase ang kanyang biktima. Noong February 10, 1997, 2 batang babae ang inatake gamit ang rubber mallet sa Suma Ward. Isa sa kanila ay malubha ang tinamong sugat. Ikinuwento ng mga biktima sa kanilang ama na ang salarin ay isang estudyante dahil nakasuot ito ng uniforme. Agad siyang nagtungo sa kalapit na junior high school upang humingi ng kopya ng mga larawan ng mga estudyante, ngunit tumanggi ang paaralan.
Maging ang mga pulis ay hindi rin pinansin ng paaralan nang humingi ang mga ito ng kooperasyon. Kalaunan, natuklasang ang mismong salarin ay isa sa kanilang sariling estudyante. Sa halip na akuin ang pagkukulang, sinabi ng paaralan na ang insidente ay hindi sana nangyari kung mas iningatan ng mga biktima ang kanilang sarili. Isang pahayag na umani ng matinding batikos mula sa publiko. Noong March 16, 1997, bandang tanghali sa Ryugadai Park sa Suma Ward, Kobe, nilapitan ni Azuma ang bata na si Ayaka Yamashita na edad 10 taon. Nagkunwaring siyang naghahanap ng lugar para maghugas ng kamay. Sa kabutihang loob, pumayag si Ayaka na samahan si Azuma. Ngunit pagdating nila sa lugar, bigla niyang pinukpok ng martilyo si Ayaka ng paulit-ulit at agad na tumakas nang mawalan ito ng malay. Isinugod agad si Ayaka sa ospital, ngunit matapos ang isang linggong pakikipaglaban, binawian siya ng buhay dahil sa malubhang pinsala sa utak. Makaraan ang 10 minuto mula sa unang pag-atake, muling lumapit si Azuma sa isa pang batang babae na kanyang nakita, isang estudyante sa 2 baitang, at sinaksak sa tiyan gamit ang 13 sentimetro na patalim. Nakaligtas ang biktima, ngunit kinailangang manatili sa ospital ng 2 linggo dahil muntik ng tamaan ang isang pangunahing ugat, kaya't halos mamatay siya. Kinagabihan, nagsulat si Azuma sa kanyang diary. Inilarawan niya ang ginawa bilang isang eksperimento. Gusto niyang malaman kung gaano kahina ang katawan ng isang tao. Anya sa kanyang diary. Pinalo ko siya ng ilang beses, pero masyado akong na-excite para matandaan kung ilang ulit ko talaga siya tinamaan. Makalipas ang 1 linggo, kumalat na sa media ang balita tungkol sa pagkamatay ni Ayaka. Ibinalita ito mismo ng ina ni Azuma sa kanya. Hindi niya alam na ang mismong anak ang may kagagawan ng krimen. Sa kanyang diary, muling nagsulat si Azuma. Wala pa ring palatandaan na mahuhuli ako. Salamat sa'yo, Bamoido Kishin. Patuloy mo sana akong protektahan. Walang tiyak na kahulugan ang pangalang Bamoido Kishin, ngunit batay sa paraan ng pagkakasulat at konteksto, tila itinuturing ito ni Azuma bilang isang uri ng Diyos o spiritual figure, isang personal na simbolo ng kanyang delusyon at paniniwala na siya ay ililigtas nito mula sa kanyang ginawang krimen. 2 buwan matapos ang insidente, umalis si Azuma ng bahay sakay ng kanyang bisikleta. Anya, nararamdaman niyang gusto niyang pumatay at hanapin ang kanyang pangatlong biktima. Matapos mag-ikot-ikot sa paligid ng bayan ng halos 10 minuto, nadaanan niya ang Taibata Elementary School at doon ay napansin niya ang isang batang naglalakad mag-isa, si Jun Hase. Nakilala ni Azuma si Hase bilang estudyante mula sa Nakayoshi class, isang espesyal na klase para sa mga batang may kapansanan. Si Jun Hase ay kaklase ng nakababatang kapatid ni Azuma kung kaya't agad niya itong nakumbinsing sumama. At ang maliit na pamilyaridad na iyon ang ginamit ni Azuma upang yayain ang bata. Dinala niya si Hase sa kanilang bahay. Masigla at masayahin si Hase habang nilalaro ang kanilang alagang pagong, ngiting-ngiti pa raw, walang kamalay-malay sa nakaambang kapahamakan. Habang pinagmamasdan ng bata, sinabi niya sa kanyang isipan na, "Mas maliit ka kaysa sa akin, madali lang kitang mapapatay." Iminungkahi niya kay Hase na pumunta sa isang lugar kung saan, anya, may isa pang pagong malapit sa isang maliit na burol na tinatawag na Tank Mountain. Ngunit sa tuktok ng burol, walang lawa o pagong, tanging isang lumang pasilidad ng cable TV. At doon, isinagawa ni Azuma ang kanyang plano. Nakasuot ng guwantes, dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Hase, niyakap ito sa leeg, at sinakal. Pumalag ang bata, umiiyak at lumalaban, ngunit pinilit ni Azuma na ihiga siya sa lupa at lalo pang mahigpit ang pagkakasakal. Nang mangalay ang kanyang mga braso at walang ibang sandata sa paligid, inalis niya ang sintas ng kanyang sapatos at ginamit iyon upang tapusin ang krimen. Nang tumigil na sa paggalaw ang bata, yumuko si Azuma, sinuri ang pulso at ngumiti. Kalaunan, isinulat niya sa kanyang diary, hindi agad namatay si Hase. At dahil doon, mas matamis ang tagumpay, parang nanalo ako ng gantimpala.
Napagtanto niyang kailangan niyang itago ang bangkay. Sinubukan niyang piliting buksan ang isang lumang pasilidad sa malapit, ngunit nabigo siya. Kaya't bumalik siya sa bayan upang magnakaw ng lagari at isang bagong padlock. Pagbalik niya sa burol, ginupit niya ang lumang kandado, kinaladkad ang katawan ni Hase papasok at isiniksik ito sa ilalim ng sahig ng pasilidad. Ang laghari naman ay itinago niya sa ilalim ng mga tuyong dahon. Kinagabihan, nakipagkita pa siya sa kanyang mga kaibigan, kumilos na parang walang nangyari at umuwi ng bahay na tila isang karaniwang araw lang ang lumipas. Nang makauwi, imbes na matulog ng mapayapa, isang bagong pagnanasa ang pumasok sa kanyang isipan. Ano kaya ang pakiramdam ng pagputol sa katawan ng tao? Ginawa na niya ito sa mga hayop noon. Gusto naman niyang subukan sa tao. Muling binalikan ni Azuma ang bangkay ni Jun Hase upang putulin ang ulo gamit ang laghari. Habang ginagawa ito, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan. Pagkatapos, sinaksak niya ang mga mata, pinunit ang talukap, at tinangkang putulin ang dila dahil naniniwala siyang naroroon pa ang kaluluwa ng bata sa katawan nito. Pagkatapos, ininom niya ang dugo na inilarawan niyang kalasa ng metal. Sinabi niya sa sarili na sa paraang ito ay nililinis niya ang kanyang kaluluwa gamit ang pagka-inosente ng batang biktima. Nang hindi siya nasiyahan ng makita ang itsura ng ulo, inilibing niya ito sa ilalim ng isang puno at ibinigay ang laghari sa isang kaibigan na kalaunan ay itinapon sa Mokohatano Pond. Gabi ng araw na iyon, muling hindi nakatulog si Azuma, hindi dahil sa konsensya, kundi dahil sa mga bagong tanong. Paano kaya nagbabago ang ulo ng tao sa paglipas ng panahon? Plano niyang bumalik sa lalong madaling panahon upang makita ito. Habang patuloy si Azuma sa kanyang karumaldumal na mga gawain, sa Suma Police Station naman ay pinalawak at pinaigting ng mga otoridad ang kanilang investigasyon sa paghahanap ng nawawalang bata na si Jun Hase. Noong May 26, 1997, nagsagawa ang mga otoridad ng malawakang investigasyon para hanapin ang bata na kinasasangkutan ng higit 150 pulis. Sa kabila nito, si Azuma ay nanatiling kalmado at walang bahid ng pag-aalala. Nagpatuloy siya sa kanyang normal na gawain na parang walang krimeng ginawa. Bumisita si Azuma sa Irikano Pond upang muling tingnan ang nabubulok na bangkay ni Hase. Tumagal siya ng 6 na minuto na nakatitig dito, ngunit sa pagkakataong ito ay nakaramdam siya ng pagkabagot dahil hindi nito naibigay ang inaasahang kilig. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang bagong plano. Gagambalain niya ang mga pulis. Nagpasya siyang iwan ang ulo sa harap mismo ng kanyang paaralan, ang Tomogaoka Junior High. Naniniwala siyang hindi magdududa ang iba na isang estudyante ang maglalagay ng pugot na ulo sa gate ng paaralan. Para sa kanya, ito rin ay paraan upang ibato ang sisi sa paaralan. Dinala niya ang ulo pauwi gamit ang basket ng kanyang bisikleta. Walang ibang tao sa bahay nang siya ay dumating. Maingat niyang nilinis ang ulo gamit ang hose, inalis ang mga dumi, dahon at fingerprints. Inayos ito na parang handa sa isang pagtatanghal. Habang sinusuklay niya ang buhok ng ulo, muli siyang nakaramdam ng isang kakaibang kilig. Kinagabihan, gumawa siya ng liham na sadyang nilikha upang guluhin ang mga investigador. Humiram siya ng mga salita mula sa iba't ibang libro, kabilang na ang Baramon no Kazoku. Isang parirala ang nag-iwan ng malalim na bakas sa liham, The Great Grudge of Many Years. Tila salita ito ng isang matandang may matinding hinanakit at naghahangad ng paghihiganti. Pinalitan niya ang orihinal na Burning Judgment ng Bloody Judgment na nagbigay ng pahiwatig sa karumal-dumal niyang ginawa. Pagsapit ng madaling araw, inilagay ni Azuma ang ulo sa basket ng bisikleta ng kanyang ina at nagbisikleta sa tahimik na mga kalsada. Pagdating niya sa paaralan bandang 1:00 hanggang 2:00 ng umaga, sinubukan niyang ipatong ang ulo sa puting pader ng gate. Ngunit nahulog ito kaya tinusok niya ang leeg sa matutulis na bahagi ng gate. Lumayo siya ng bahagya, kalmado niyang pinagmasdan ang kanyang ginawa bago nilisan ang lugar. Pagkatapos ng pag-aresto kay Azuma, isinagawa ang paglilitis
sa isang saradong proseso bilang karaniwang hakbang para sa mga minor de edad. Ngunit dahil sa matinding galit ng publiko, naglabas ang korte ng resulta ng kanyang psychiatric evaluation. Lumabas na normal ang utak, hormones, chromosomes, at brain scans ni Azuma. Wala siyang split personality, ngunit may palatandaan siya ng depersonalization at dissociation. Hindi rin siya nagkasakit sa pag-iisip na dahilan ng mga krimen, kundi ito ay bunga ng matinding sexual na pagnanasa, sadismo at kawalan ng empatiya. Tinawag siyang intuitive image type, isang taong malakas ma-obsess sa visual memories. Napagpasyahan na hindi siya baliw o may mental retardation, kundi isang mapanganib na ordinaryong tao. Si Azuma ay may malalim na emosyonal na problema. Mababa ang kanyang self-esteem, kulang sa empathy at mula pagkabata ay nagkaroon siya ng walang saysay at walang direksyong pananaw sa buhay. Hindi tulad ng tipikal na Japanese family na pinamumunuan ng striktong ama, sa pamilya ni Azuma, ang ina ang may ganap na kontrol sa bahay. Bihirang makita ang ama ni Azuma at tila malayo ang loob nila sa isa't isa, samantalang ang ina naman ay strikto sa pagpapatupad ng disiplina. Mula pa noong siya ay nasa elementarya, itinuturing si Azuma bilang halimbawa ng kanyang mga nakababatang kapatid, ngunit kapalit nito ay ang kakulangan ng emosyonal na pag-aaruga. Kapag late siyang nakauwi, hindi siya pinapayagang makapasok sa bahay. Nang dumating ang kanyang nakababatang kapatid, naramdaman ni Azuma na siya ay napabayaan ng kanyang ina. Minsan niyang inamin na hindi niya kailanman naramdaman ang tunay na pagmamahal mula rito. Ang nag-iisang nagbigay ng tunay na pagmamahal kay Azuma ay ang kanyang lola. Tuwing siya'y pinapagalitan o pinarurusahan ng ina, siya ang nag-aalis ng kanyang mga luha, niyayakap at pinapalakas ang kanyang loob. Binigyan pa nga siya ng lola ng isang aso na tinawag niyang aso ni lola na nagsilbing kanyang kaibigan. Siya lamang ang nakapagpakalma sa kanyang galit. Ngunit nang nasa ikalimang baitang ng elementarya si Azuma, pumanaw ang kanyang lola at ang aso na nagdulot sa kanya ng matinding kalungkutan. Nawala ang taong siyang nagbigay ng proteksyon sa kanya. Doon nagsimula ang kanyang obsesyon sa kamatayan. Nagsimulang siyang pumatay ng mga hayop, una ang mga palaka at butiki, saka mga pusa. Minsan niyang inamin sa isang kaibigan na nakapatay siya ng humigit kumulang 20 pusa. Napansin ng paaralan ang kakaibang ugali ni Azuma, tulad ng pagiging mapangbiro, ngunit minsan ay marahas. Ginagawa niya ang mga bagay tulad ng pagtatago o pagsunog ng sapatos ng kaklase, pagsapak sa ulo gamit ang tennis racket, at pagsira ng bisikleta gamit ang kutsilyo. Bihira rin siyang magpakita ng emosyon, iniiwasan ang makipagtitigan sa mata, at madalas na tila wala sa kasalukuyan ang pag-iisip. Pagsapit ng high school, sinubukan ng mga guro na bigyan siya ng higit na pansin at sa panlabas ay mukhang bumuti ang kanyang ugali. Ngunit sa loob, lalo lamang lumala ang kanyang mga nararamdaman. Ipinakita ng pagsusuri na may nakakatakot siyang katangian. Ang kanyang sexual na pagnanasa ay may kasamang dahas. Nagbibigay ng kilig kay Azuma ang pagpatay sa mga pusa, pero hindi na ito sapat para sa kanya. Hinahanap niya ang mas matinding thrill, kaya nagsimula niyang pag-interesan ang pagpatay ng tao. Nang tanungin tungkol sa mga babae, sinabi niyang wala siyang interes sa mga ito. Tungkol naman sa kanyang mga biktima, paliwanag niya, nagkamali lang daw sila ng lugar na pinuntahan nang bumalot ang kanyang mga pagnanasa. Natuklasan sa huling psychiatric evaluation na si Azuma ay may antisocial personality disorder. Inirekomenda ng mga eksperto ang pangmatagalang paggamot dahil sa kanyang mapanganib na pag-uugali. Ipinadala siya sa isang medical juvenile detention center at inutusan siyang magbayad ng 80 milyong yen sa pamilya ng isa sa kanyang naunang biktima na si Ayaka. Dahil dito, nadismaya ang publiko. Pakiramdam nila ay hindi sapat ang parusa, kaya't nagkaroon ng mga protesta at muling nabuhay ang mga usapin tungkol sa batas para sa mga menor de edad sa Japan. Makalipas ang halos 1 taon matapos ang insidente, bilang tugon sa mga krimeng kinasangkutan ng kabataan gaya ni Azuma,
ibinaba ng gobyerno ng Japan ang edad ng criminal liability mula 16 pababa sa 14. Ngunit para sa ilan, kulang pa rin ito. Pagsapit ng January 1, 2005, si Shinichiro Azuma ay pinalaya na mula sa detention center matapos tumungtong ng legal age. Muling nag-alab ang galit ng publiko, humihiling na siya'y muling ikulong. Pero ayon sa batas, tapos na ang kanyang sentensya. Kahit na detalyado ang pag-amin ni Azuma at puno ng karahasan ang mga isinulat niya sa kanyang diary, hindi pa rin kumbinsido ang lahat na siya talaga ang gumawa ng krimen. Sa katunayan, may ilan gaya ng dating prinsipal ng kanyang paaralan at ilang abogado ang naniniwalang baka napagbintangan lang siya. Isa sa mga dahilan ng kanilang pagdududa ay ang mga hindi nagtutugmang impormasyon sa kaso. Halimbawa, sa isang bahagi ng investigasyon, sinabi ng mga pulis na kaliwete ang salarin, samantalang si Azuma ay gamit ang kanang kamay. Bukod pa rito, ang kanyang pag-amin ay masyadong malalim at makulay ang salita, puno ng mga metapora at matalinhagang pahayag na hindi akma sa isang estudyanteng mababa ang grado tulad niya. Kahit 14 anyos lang siya, tila napakatalino ng kanyang pananalita at pagsusulat, na lalong nagpalalim sa pagdududa ng ilan. Mayroon ding mga hindi pare-parehong ulat mula sa mga saksi. May isang nagsabing nakita ang ulo sa ilalim ng plaka ng pangalan ng paaralan bandang alas 5 ng umaga. Isang postman naman ang nagsabi na nakita niya ito sa kaliwang bahagi ng gate bago mag-alas 7 ng umaga. Pagkalipas ng 10 minuto, sinabi naman ng janitor na ang ulo ay nasa gitna na ng gate. May mga pagdududa rin sa kakayahan ni Azuma na isabit ang ulo ni Hase sa mataas na gate dahil mabigat ito na nasa higit 5 kilo at masyado siyang pandak para maabot ang taas ng gate na halos 2 metro. Bukod pa rito, may mga saksi na nagsabing may kahina-hinalang itim na sasakyan na Black Nissan Bluebird, isang misteryosong lalaki at isang malaking bag sa lugar ng krimen, ngunit hindi ito naimbestigahan ng pulisya. Noong June 30, sinabi ng pulisya na walang kinalaman ng itim na sasakyan sa kaso, pero marami pa rin ang nagdududa. Ayon sa opisyal na ulat, pinira-piraso ni Azuma ang katawan ni Hase sa lugar kung saan ito natagpuan. Ngunit may mga nagsabing imposible ito dahil 1 oras at kalahati bago dumating ang pulis, may mga empleyado ng lungsod sa lugar at wala silang nakitang dugo o senyales ng krimen. Isa pang kaduda-dudang bagay ay ang hiwa sa leeg ni Hase, napakatuwid at malinis, na parang ginamitan ng electric saw, hindi ng manual saw, gaya ng sinasabi ng investigasyon. May mga teorya rin na propesyonal ang nagpadala ng postcard dahil sa pag-coat ng stamp na isang paraan sa pag-iwas sa fingerprint. Ayon sa mga kritiko, ang kayang gumawa ng mga bagay na ito ay isang propesyonal na kriminal. Sinabi rin ng isang human rights lawyer na maaring minanipula o diniktahan lamang ng mga pulis ang confession ni Azuma. Pero dahil kulang sa ebidensya, nananatili pa rin itong haka-haka. Nang siya ay makalaya, tahimik na namuhay si Azuma sa Saitama Prefecture sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan. Ayon sa mga ulat, nagbago na raw siya at na-rehabilitate. Noong June 2015, nagsulat siya ng autobiography na pinamagatang Zeka, Song of Despair, gamit ang alias na Ang Dating Si Boy A. Sa kanyang libro, ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi at detalyado niyang ikinuwento ang mga krimen. Tinangka ng kanyang pamilya na pigilan ang paglalathala ng libro, ngunit hindi ito napigilan at agad pang naging bestseller sa Japan. Tinatayang kumita ito ng humigit kumulang 15 milyong yen. Ipinangako ng mga magulang ni Azuma na ibibigay ang kinita ng kanyang libro sa pamilya ng mga biktima, pero lumaganap ang balita na ginamit umano ni Azuma ang pera para magpatayo ng bahay. Nagsabi rin ang mga biktima na hindi sila nakatanggap kahit 1 yen at ang tunay nilang hinahanap ay hustisya, hindi pera. Mas tumindi pa ang kontrobersiya nang magpadala si Azuma ng liham sa ilang Japanese magazines kung saan inanunsyo niya ang pagbubukas ng sarili niyang website. Akala ng mga tao ay gagamitin ito para magpaliwanag o humingi ng tawad, pero sa halip,
Nagpost siya ng kakaibang mga larawan ng isang hubad na lalaki na pinaniniwalaang siya na ni-photoshop sa iba't ibang konteksto na lalo pang ikinagalit ng publiko. Ginamit ni Azuma ang kanyang website para i-promote ang kanyang libro at magbenta ng email newsletter na naglalaman ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa mga pagpatay, nagkakahalaga ng 800 yen kada buwan. Mas pinasiklab nito ang galit sa publiko dahil para sa marami, isa itong labis na insulto sa pamilya ng mga biktima. Hanggang ngayon, hindi siya nahaharap sa karagdagang parusa. Malaya siyang nabubuhay at nananatiling protektado ang kanyang pagkakakilanlan habang ang mga pamilya ng kanyang mga biktima ay patuloy na namumuhay sa matinding kirot at dalamhati.